Word. Amen? Learn to depend upon His Word. Manindog tang tanan mga igsoon at tutas mensahe. Salamat sa pribilehiyo nga makapadayon ta diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, wa nay kahumanan mintas buhi pa ta. Amen? Ato sang i-recite ang atong pledge to the Bible, mga higala. Atong dunganan, this is my Bible together. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. Ablihan na to ang atong text for tonight. 2 Corinthians 5:17. A very common verse. I believe nakamemorize ang uban. O tingali tanan nakamemorize aning verse. Ato kunong i-memorize na lang. Di na lang tamo tan-aw sa Bible. Sige ha? 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Ready, go. Therefore, my beloved brethren, creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Tanan nga mga babae, go. Dili magpaalkansi mga gentlemen. Ready, go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Lord, salamat kaayo sa imong pulong nga among gibasa, among kining gi-commit kanimo tagay kini gahom. Salamat sa pribilehiyo nga makatuon kami sa imong pulong, Ginoo. Lord God, salamat sa presensya pud sa matag usa nining kagabihon. Salamat, Lord, sa kinabuhi nga imong gitugang, sa kusog nga imong gihatag. Salamat sa pagigugma sa mga katawhan nimo diha sa imong pulong nga kami, Lord, nagapadayon diha kanimo sa pag-alagad. Ubani kami, gamita imong kubos nga alagad, ug ako kinigisalig kanimong tanan in Jesus' name. Amen. Daghang salamat, tingkod palihog, mga igsoon. Okay, so ang atong gibasa karong kagabihon, usa ni siya ka nindot kaayo nga gisulat sa balang kasulat, gisulti ni Paul ngadto sa mga tao nga naay Ginoo. Usa ka assurance nga ang usa ka tawo nga nasa Ginoo naay mga butang nga makita sa iyang kinabuhi. Baliyon nga aircon ko na mainit kayo. So, what do we have in Christ? Unsa may naa nato diha sa Ginoo, diha ni Ginoong Hesukristo. Okay? Tingali ikaw naa kay mga butang nga gikuptan, naa kay mga treasures nimo sa imong kinabuhi. Maybe your family, maybe your job, maybe your business. Kana nga mga butang nga akong gi-mention, importante kay na siya. No? Pero kung atong tan-awon ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, dapat ang usapod nga angay nga taga-agbili sa usa ka magtutuo diha ni Kristo, tagaan niya importansya ang Ginoo sa iyang kasing-kasing. Ingon sa Biblia, therefore if any man be in Christ. Are you in Christ? Amen? He is a new creature. Bag-o, naipagbago ba? Mao na siya ang bunga sa tao nga naa na kang Kristo. Dili siya pwede nga mo claim siya nga naa ko ni Kristo pero naglunang gyapon siya sa pagkadautan. Nagpabilin siya gyapon sa paghimo sa mga butang dili maayo atubangan sa Ginoo. Kag tinuod nga tawo nga naa na kang Kristo, naagyoy changes. Naadyoy kausaban. Mo ni ingon sa Bible, if any man be in Christ, he is a new creation. No creation. All things are passed away. Behold, all things are become new.
So, ang pangutana, unsa may naanat unsa man, ha? Unsa man ang naa ni Kristo, ha? Unsa man ang naa nato nga gikan sa Ginoo. Unsa man ang naa nato ingon nga magtotoo, nga ang tinubdan Ginoo, nga ang tinubdan siya. What do we have in Christ? I will give you 6 things this evening, mga kaigsunan. First of all, in Christ, we have salvation. Amen? In Christ, we have salvation. Diha ni Kristo, na atay gitawag kaluwasan. Unsa ni siya nga kaluwasan? Dili ni siya kaluwasan sa ato ang physical body, kundi kaluwasan sa atong kalag. Nga ang kalag dili malaglag sa impierno. Nga ang kalag dili makabaton og pagantos sa walay katapusan ngadto sa impierno. So ang kaluwasan nga gipasabot nato diri mga kaigsunan, kaluwasan sa atong kalag. Kaya ang kalag nato wala kini siya gitawag nga katapusan. Eternal ni siya. Atong masayran nga ang Ginoo concern siya. Nganong mibiya siya sa langit, miyari siya sa kalibutan, mga kaigsunan, aron sa pagpangita. To seek and to save that which was lost. Munang tumong ni Ginoong Hesus, mga igsoon, sa pag-anhi niya diri sa kalibutan, aron sa pagpangita o sa pagluwas gayod sa mga nangawala. Unsa maning mga nangawala? Unsaved people. Maybe one of them is our loved ones. Amen ba? Basi usa nila membros pamilya nimo, o igsoon nimo, or mahal loved ones nimo, ana ba? Nya wala pa sa Ginoo. Usa sila nga gipangita sa Ginoo. Salamat nga kita may response gayod sa libre nga kaluwasan nga gi-offer sa atong Ginoo, mga kaigsunan. In Christ we have salvation. Tanaw ni mong Biblia, 2 Timothy chapter 2 verse 10, what was the Bible says? Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Notice the word, that they may also obtain salvation which is in Christ. So ang kaluwasan is in Christ. Amen? Ang kaluwasan nga mention sa Biblia, pinaagi ra gid ni Kristo makaplagan. Ang kaluwasan sa kalag dili makaplagan pinaagi sa mga maayong buhat. Kay kita di man ta perpekto. So kung dili perfecto, di kita makahimo og nindot nga mga buhat. Katubangan sa Ginoo ang atong mga binuhatan, ang atong pagkamatarong trapo. Trapo. Tingali sa tao, gapaas if ta nga matarong ta, maayo ta. Pero atubangan sa Ginoo gayud, mga igsunan, hugaw kita kayo. Kaya kung maingon ta ang tao limpyo, wa nay pulos ang pagpalansang ni Ginoong Jesucristo. Di ba? So, ato makita ang mga kaigsunan, generally, miyani si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, o nagpalansang sa krus para to sa tanang katawhan, tanang mga sala, dili lang sa mga pinili. Na may mga doktrina ron nga ang kaluwasan pinagir ngadto sa mga pinili. Ang kaluwasan para sa tanan. Unya choice na sa tao kung mo refuse siya o dili, o mudawat, nana ba? Ang tao naagid siya nasa choice sa pagpili. Kung mo reject siya sa kaluwasan, aw kabalo tag asar siya asa padung ang iyang kalag kung mamatay siya nga wa siya Ginoo, mga kaigsunan. Okay? So diha ni Kristo, una sa tanan, we have salvation. Maangkon sa tao ang kaluwasan by believing. Amen ba? By believing. Kaya kung ang tao mo believe nga si Jesus Christ, Ginoo, mudawat siya. Amen?
nga si Kristo manluluwas, kumutuo siya ana, nga si Kristo manluluwas, wa nilain, nga si Kristo mao'y nagbayad sa mga sala, di gid siya mo balibad sa pagdawat kay Jesus Christ. It will start from believing. Amen? Okay? Believing that Jesus Christ is the only Savior. Hindi ang mamaluwas ang iyang kalag, mga igsoon. Okay? Munang una nga butang nga diha ni Kristo mga kaigsunan, doon na kita'y kaluwasan. In Christ, we have salvation. Number 2, in Christ, we have no condemnation. We have salvation, we have no condemnation. Wala na ipagkondinar ba? Wala na ipagkondinar. Oh. Romans 8 verse 1, what was the Bible says? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ. Oh, wala na ipagkondinar kanila nga naa di Kristo. Ingon sa 2 Corinthians 5:17, ang si bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Bisan pa man wala na usab ang iyang dagway, iyang porma, ang giusab sa Ginoo ang iyang destinasyon sa iyang kalag, mga igsoon. There is therefore now no condemnation, dili na pagtagudilian o pag-ikondinar. To them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, unsa man ni gipasabot ani, mga kaigsunan? Ang gipasabot ani, kadtong mga tao di ay nga nagbutang sa ilang pagtuo diha ni Kristo, ingon nga ilang Dios ug manluluwas, are no longer under the judgments of the law, but under the grace. Amen? Diba? Ang kaluwasan nga naata, mga kaigsunan, grasya sa Ginoo. Salamat nga naay grasya ang Ginoo. Nagkanong magisgot tag grasya, dili ni angay ni nga haguan pa. Oh. Unmerited favor. Bisan dili ta deserving, pero gihimo sa Ginoo. Grasya. So kung atong i-examine atong kagalingon, nabuhi ra gid biya pud ta sa grasya sa Ginoo. Yang makarecognize ani mga Kristohanon. Muna diha makabaton ang Ginoo og pasidungog pagdaig sa mga katawhan niya. Kay mosalig magin sa Ginoo. Og sa kaluoy sa Ginoo, og sa grasya sa Ginoo diha ma-recognize na mga kaigsunan. No condemnation means to be found innocent of the accusations, to have sentence inflicted and no guilty verdict found. Nga naman, tungod sa grasya, because of the grace of God. Nga kita unta, guilty tang tanan sa sala. Diba no? Guilty tang tanan sa sala. Pero, tungod sa grasya sa Ginoo, mga kaigsunan, tungod sa imong pagtuo diya sa Ginoo, ingon sa Bible, Romans 5:1, by faith, we are justified. Amen? Romans 5:1. Open your Bible, please. Romans chapter 5, verse 1. Salamat nga ikaw nagsalig sa Ginoo. Salamat nga ikaw doon na pagtuo diya sa Ginoo. Bisan wa takakita sa Ginoo, kaya ang Ginoo Espiritu, pero gipili nato nga musalig. Gipili nato nga mutuo. And that is faith. Nag-define diya sa Hebrews 11 verse 1. Okay? So Romans 5 verse 1, unsa ingon sa Biblia? Therefore, being justified by what? By faith. Dili nato makita ang pagka mahinungdanon sa pagtuo. Faith. We are justified by faith. So, kung ang tao dili mo tuo sa Ginoo, paano siya ma-justified? Because the only way, mga kaigsoon, ang tao mahimong matarong atubangan sa Ginoo tungkol sa pagtuo. O tungod na sa pagtuo sa Ginoo, di ipo gumutuong ang tao nga nay pagtuo sa Ginoo, di siya mo dawat sa kaluwasan.
O, di ba? Kaya ang blessing diri mga kaigsunan, to those who are in Christ, wala na pagkakondinar. Oh? Dili na i-condemn, no condemnation na mga kaigsunan tungod kay naa ang grasya sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon sa Bible sa Romans 8, balik ta Romans 8, you look at the last phrase mga kaigsunan, who walk not after the flesh. Nakita sa wa pa ta si Ginoo murag wa gintay pakabana mga kaigsunan nga mulakaw sa espiritu. Kay unang-una wala man ang espiritu sa Dios nato. Kanus ang managsugod og puyo ang balang espiritu sa usa ka tawo. Sa dihang mituo sa ni Jesus Christ. Sa dihang midawat siya ni Jesus Christ. Sa dihang nahimo siyang Kristohanon. Diha mupuyo ang balaang espiritu sa iyang kinabuhi. The Spirit of God dwells in us. Nana ba? So ang blessing diha tungod ni Kristo, we have salvation. Ikaduha, no condemnation. Buti pa sa buti, na ka maimpirno. Wala na ka i-condemn sa Ginoo nga, impirno ka. No, tungod kay naay salvation nga giandam sa Ginoo, gihatag sa Ginoo. Oh, di ba? Ikatulo, mga kaigsunan, what do we have in Christ? Ikatulo, in Christ, we have justification. Salvation, no condemnation, justifications. Romans 3 verse 24, please. Romans chapter 3 verse 24. Okay, abli-balihog. Romans 3 verse 24. Dira. Ingon sa Bible sa Romans chapter 3 verse 24. Kung imong tan-awon diha, una sa verse 23, giklaro diha that all are sinners. Right? For all have sinned and come short of the glory of God. Verse 24, being justified freely by His what? Grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tanawara. So in Christ, we have justification. Being justified freely by His grace. O, di ba? Through the redemption. Grabe sad nga sacrifice sa Ginoo. Kung magisigot tag redemption sa Ginoo, grabe ito nga pag-anto sa iyang himo mga igsoon. Gitubos ta ba? Gitubos. Yan, pagtubos sa Ginoo nato, di ba ito nga gibayran lang niya bulawan. Gibayran lang niya pilak. Wala eh. Ang gibayan ni Ginoong Jesucristo, ang iyang sakripisyo. Ang iyang pag-ula sa iyang himiling dugo. Kaya naman, di na mabayaran og pilak. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Mabito na nga, kita nga mga Kristohanon, di kita magluya-luya sa itong pagka-Kristohanon. Amen? Kaya grabe ang pabor sa Ginoo eh. Ato ginang i-acknowledge sa Ginoo mga kaigsunan. Okay? Justification is a word used in the scriptures to mean that is in Christ we are forgiven and actually made righteous in our living. We are forgiven and actually made righteous. Ang Ginoo maayo gyud kay kung ang Ginoo madumot pa, wa siya pagkabanaw di siya magpalansang sa krus. Diba? Pero God is love man. God is love. The hearts of the Bible, John 3:16, God is love. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ana ba? Tungod sa iyong pagigugma. Okay? We are justified. Justification means present peace with God. Kung ano sa katao, di na siya guilty, justified siya, kung sa may naadya niya, nasa peace of mind, nasa peace with God.
Amen ba? Kita naman tayo peace with God. Philippians 4, verse 6, what was the Bible says? Abli palihog, abli. Sa kinabuhi na to, diri sa kalibutan, di magita kanunay nga, sometimes we feel discouraged, sometimes we feel exhausted, sometimes mo struggle ta sa itong kinabuhi. Pero salamat nga na ay pulong sa Ginoo nga nagarimay nato mga kaigsunan nga diha ni Kristo na atay kalinaw. Tanawa ha, Philippians 4 verse number 6. Tanawa, be careful. Usog da pala sa verse 5, Brad, Philippians 4. Sige, verse 6 na lang tayo. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplications with thanksgiving, let your request be made known unto God. Usabaya sa makahasol sa una-una na to, makapawagtang sa kalinaw sa tao, unsa man? Problema. Diba? Problema ba? Labinag na ato yung mga problema niya. Bugat kayo, mawala imong peace of mind. Kaya ma-worry man ka. Ma-worry ka. Muna ingon ni Paul Dre, be careful for nothing. It means do not worry in everything. Kung sa maning everything niya, mga panginhanglan. Di ba? Mga balatian. Sa panadiha. Nan kung mo-focus lang tang dihang dapita, mag-struggle ka Pero timan ang giingon sa Biblia mga kaigsunan. Yung sa Bible, but in everything by prayer. Dire gi-invite ta si Ginoo. Itudluan ta unsaon pag kinabuhi nga dili hopeless. Kaya usahay naka-focus lang ta sa sa problema. Makalimutan nga na ada solution mga kaigsunan. One of the solutions is prayer. Prayer. Kaya diha ta sa prayer na to, ngayo tag wisdom si Ginoo. Di ba? Ngayo tag wisdom, ngayo tag kusog, ngayo tag direction si Ginoo. Ngayo tag leading si Ginoo, guidance. May importante kayo. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Kana pahibawa ang Ginoo. Let your request be made known unto God. Ayaw suluha. Kung dili, pahibawa ang Ginoo. Ano man ang Ginoo nagtanaw. Ang Ginoo gamhanan. Verse number 7. Sa dihang imong gihimo nimo nga magdalo nimo sa mga pag-ampo. Unya sa pagpasalamat, unya imong gipahibalo sa Ginoo, buti pasabot. The word let your request be made known unto God. It means imong gisurrender sa Ginoo tanan. And then ang promise sa Ginoo sa verse number 7 ingon sa Bible, and the peace of God. Mga mao ni ang gikinahanglan sa tanan. Karon sa Senado, sa Kongreso gubot kayo. May bisa mo biyo sunod sa hearing sa Kongreso. Kanya dito naa si former president to dito gitabangan Sa nagbanat niya si Abante. Kisa nagtanaw kaniya bebe. Mo kita. Pila lang tanawa ninyo. Grabe jud. Walay kalinaw. Kaya naman basta sige kag tan-aw sa sayop sa tao. Kaya tao sayop man gyud. Di wa gigay kalinaw. Kaya once nga nagtan-aw ka sa sayop sa tao, gihukman nimo siya nya ikaw mura pa kag tarong. Nana ba? Pero makita nato diri diya sa tubangan sa Ginoo mga kaigsunan. Siya ra gyud ang makahatag kanatog tidud anay nga kalinaw. And the peace of God. And the peace of God which passeth all understanding. Notice the word all understanding. Masabtan nimo na naman na kay wisdom sa Ginoo, na kay guidance gikan sa Ginoo. Na kay direction gikan sa Ginoo. So matag sitwasyon nga moabot sa imong kinabuhi, masabtan na nimo.
Na makay discernment. Nahitabo ni nako tungod kay naani manggod ko. Ngana ba? Oh. Mao ning ang consequences tungod kay mao mo guni akong gihimo. Oh, inana ba? Wa na kay laing pasanginlan pa imong kaugalingon mismo. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Grabe ang paghatag comfort sa maong verse ngadto sa mga magtutuo, mga kaigsunan. So in Christ, what do we have in Christ? We have salvation. In Christ, wala na condemnation. In Christ, we have justification. Number 4, mga kaigsunan. In Christ, we have eternal security. We have eternal security. It means ginaga-adapta sa kanang gitawag one save, always save. Ang uban na suko kayo, against kayo na. Nga naman, di mas lamutuo og eternal security. Di labi na ng mga Christians nga ang kaluwasan pinaagi sa lahutay, against sila ng eternal security. So in Christ we have eternal security. Tanawa ra gud ha. Romans 8 verse 39. Romans 8 verse 39. Tanawa. Nganong di mawala ang atong kaluwasan? Kaya nga naman, una, ang naghatag, Ginoo. Dili uwak bawi ang Ginoo. Ikaduha di ang problema, sad, base kung padawat-dawat ra ka sa Ginoo, patutuo ra ba? So, ang Ginoo ra gyud ang makahibalo kung kinsa tong tinud-anay. Makita mapud na sa iyang buhat. Mabuti na ingon sa James, faith without work is dead. Di ba? So Romans 8 verse number 39. Unsa may gingon sa Biblia diha mga igsoon? Verse 39 ingon sa Bible. Romans 8 verse 39. Diara. Nor height, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us. Notice the word, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. No one can separate us. Kung basahon niyo mo diyan mga previous verses pag yun, daghan gina. Pero dili na mao ang hinungdan nga makapahamuwag kanato gikan sa gugma sa Dios. Meaning, doon ay eternal security. Ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, eternal life. Dili life, kundi eternal life. Di ba? God gives us eternal life at salvation, not temporal life. Romans 6:23 ingon sa Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is what? Eternal life. Amen? Through Jesus Christ our Lord. Sang muhatag og eternal life, dili ng relihiyon. Grabe ka nung social media, ay relihiyon ko sila insakto. Relihiyon ang ibarugan. Pero salamat kita mga kaigsunan, ang naghatag og eternal life si Ginoong Hesukristo. Ang gitagaan niya ani, those who are in Christ. Okay? In Christ, we have eternal security. So, di gid mawala. Another verse nga nagsulti ka nato nga doon ay eternal security, mga kaigsunan. Doon ay assurance of salvation. John chapter 10, verse 27 and 28. John chapter 10, 27 and 28. Ingon sa Biblia niya, mga kaigsunan, my sheep hear my voice, and I know them. Ining sheep diri believers ni. Mga magtutuo. Mga magtutuo. Ang uban ani nga simbahan, i-claim nila nga sila kuno na. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ilanan sa tilunay nga iya si Ginoo, musunod man gyud. Musunod siya kahit nga na naman si pagtuo. Musunod siya kay na naman si pagbag-o si kinabuhi.
So diha ma-prove, diha makita ang resulta sa iyang pagtuo pinaagi sa pagsunod sa Ginoo. And they follow me. What's next? Verse 28. And I give unto them eternal life. Kana. Eternal life. So dili siya putol-putol, kundi eternal. Eternal life, and they shall never, unsa man sumpay, perish. Dili mawala. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Bisan tao, walay makailog kanya gikan sa kamot sa Dios. Mga igsoon, in Christ we have eternal security. Number 5, in Christ we have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh. Mabuti na ingon ni Paul, walk not in the flesh, but walk in the Spirit. Amen? Di ba? Di ta ingon nga musalig kung sa mga pagbati sa itong unod. Sa itong lawas no, kaya gani ato ang mga lawas no. Ganahan man ni magtinapol. Ha? Ganahan man ni di mo simba, ganahan man ni di mo ampo, ganahan man ni di mo basa sa Biblia. So no confidence in the flesh. Tanawa ha? Philippians 3:3, unsa ingon sa Biblia? For we are the circumcision, which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, who have no confidence in the flesh. Who have no confidence. Rejoice in Christ Jesus, who have no confidence in the flesh. So ikaw, malipayon ka diya sa Ginoo, ikaw, enjoy nimo ang imong Kristohanong kinabuhi, di ba? Then, wala kay pagsalig sa imong flesh. Kaya ang flesh nimo, kuan man contradict man yun sa trabaho, sa espiritu, mga kaigsunan. Okay? Another verse is found in Galatians 5, verse 16 and 17. Ang advice ni Paul, mga kaigsunan, mao niya ang advice ni Paul. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit, lakaw sa Espiritu, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kana. Naman ta sa unod. Nya kining atong unod, gitawag ni siya og old and sinful nature. Natay new nature, pero wala pa nawala ang atong old and sinful nature. Na kung dili ta maningkamot higala nga kanunay tang maka-attach sa Ginoo, kining ato ang unod, mutrabaho man pud ni, mo desire man sa ding mga unod-unod pud, mga kalibutanon, mga kaigsunan. Mo ta ingon sa John, 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Di ba? For all that is in the world, unsa man, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ya ingon sa Biblia, kini sila dili mutaliwan ra niya. Mahana ra ni siya. And the world that passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So dira nato makita magigsunan, in Christ we have no confidence in the flesh. Nga naman, gi-encourage man ta sa balang kasulatan to walk in the Spirit. Nga naman say bunga ang Espiritu. When you walk in the Spirit, na may bunga ang Espiritu. So may fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit, yun sa love. So nakigugma. Pagigugma sa Ginoo, pagigugma sa iyang pulong, pagigugma sa mga kaigsuunan diya sa Ginoo, pagigugma sa buluhaton, ano ba? Bunga. That's why kaninot man ang mga bunga niya. So kung walk in the flesh natin, napay bunga tong paglakaw sa unod. Mas daghan ba ito sa bunga? Ang fruit of the Spirit, I think, siyam lang to. Pero ang fruit of the flesh, dubli. Tanawa, verse 17. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Kanawala. Mag-away gini sila. Mag-away. So kung mas
Strong ang imong flesh. Murag atiman nimo ba ang imong mga yutan o mga pangunahuna ba? Luya ang imong kalag, imong espirituhanong kinabuhi. Because the Bible says, and these are contrary the one to the other. Yan, sa ingon sa Biblia, so that ye cannot do the things that you would. So in Christ, we have no confidence in the flesh. Unsay solusyon diha? Keep in touch with the Lord. Keep in touch. Keep in touch. How to keep in touch with God? Prayer. Mabito to, usa sa gitudlo ni Jesus Christ sa prayer sa mga disciples. Ingon niya, lead us not into temptation. Kinsa man ang trabaho nga matintal ka? Is that the fruit of the Spirit? No. Sa unod na, amen? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ibantayan na ng atong unod atong flesh. Katapusan, mga kaigusulan, atong pag-studyhan karon. In Christ, what was number 1? We have salvation. In Christ, we have no condemnation. In Christ, we have justification. In Christ, we have eternal security. We have no confidence in the flesh. Katapusan, mga kaigsunan, in Christ, we have heavenly blessings. Heavenly blessings. Langit nung mga panalangin. Ephesians 1 verse 3. Ingon sa Bible, Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all, unsa man? Spiritual blessings. Spiritual blessings in heavenly places in Christ. Tanawara. Di ba? Asa ang tao gihimong bulahan ngadto sa Ginoo? Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. Unsa man yung mga spiritual blessings? First, the blessings of being a child of God. Are you happy nga anak ka sa Ginoo? Amen? Proud ka. Dapat maging proud ka. Duha ra may amahan. Langit ng amahan o there are two families in the Bible lagi mention. Family of God and the devil's family. So katong mga tao nga wala sa Ginoo, pamilya sila sa yawa. Pero katong mga tao nga nanay Ginoo, pamilya, they belong to the God's family, mga igsoon. So the blessing of being a child of God. Katubitang doon na kay nakabaton ka o ginini ang spiritual birth nimo. Ay gito kalimti. Kanus ka nahimong Kristohanon. Ay ginagkalimti. Mao man to ang imuhang espirituhanong diha ka na born again ba? Ay imong limot-limot. Kinsa tong tao nga nag-share ninyo, nagsulwining ninyo. Basig abot na panahon ito bang sa Ginoo sana sa pangutana sa Ginoo ba? Ang atong espirituhanong pagkatao. So mo na sa mga blessing. Ingon sa Bible, diha ka mahimong anak sa Ginoo when you receive Him as your Lord and Savior. John 1:12, amen? But as many as receive Him, to them He give us the power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Di ba? Not only the blessing of being a child of God, but also the blessings of being an heirs of God. Sama na? Manununod. Amen ba? Manununod. Panulundon ba? Inheritance. Naatay gipanunod. Unsa man ang langit. Amen? So mo ni gitawag diri spiritual blessings. Nan kung naa kay gitawag spiritual blessings, mabitan ingon sa Bible nga si Jesus Christ mismo misulti ang mga igsunan nga di kita mag-focus sa mga butang diri sa kalibutan. Sa una tingali sa wa pa ta sa Ginoo, wa tay pagkabana. Tay pagkabana sa pagsimba, wala kita na patay man ta sa gitubangan sa Ginoo. Di ba?
Diya ta nahimong buhi sa dihang doon na natin relasyon sa Ginoo. So may advice ni Jesus Christ na magunaw na tag mga butang nga langit nun. Bisan naman sa pagtigom og mga bahandi nga langit nun. Amen? Matthew 6 verse 19. Ang sa Bible. Matthew 6 verse 19. Heavenly treasures. Heavenly blessings. Di ba? Mauna nga diri sa yuta, mag-faithful ta sa atong serbisyo sa Ginoo. Diri sa kalibutan, mangin obedience ta, diya kaniya. Sa ato pagserbisyo, kinahanglan gyud matinud-anon, tinarong, seryoso. Tanawa, Matthew 6 verse 19, ingon sa Bible, lay not up for yourself treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasures in heaven. Tigo magbahandi. Nga langit nun. Nga naman, wa na dito yung mga kawatan, wa na yung mga taya, sa panadiha, nga madunot. Secured man. Okay, heavenly treasures good. Diba? Verse 21, yung sa Bible, for where your treasure is, there will your hearts be also. So kung asa ang imong bahandi, asa ang imong gi-treasure, asa ang imong gitagaagbili, naapo dito ang imong kasing-kasing. Kaya di man pwede nga duha ang imong kasing-kasing. Duha ang imong gi-treasure. Usa gyud. Pili lagi kag usa. Pero salamat nga naay mga encouragement from the Word of God, nga kinahanglan mangin thoughtful ta sa mga heavenly blessings. Kung sa man yung mga heavenly blessings, kana mga espirituhanong butang diri sa kalibutan. Ata diya, pabilin ta sa paghimo sa mga butang nga makalipay sa Ginoo. Time will come, at igatubang sa Ginoo, magkaigoson di ta mauwawan. Di ta mauwawan ba? Kay lisod ra bagi ka ng kanabit ang gipakawawan ka, murag, kung di ka makakontrol, gipakawawan ka, murag, mupatay kag tao, ana. Magkagubot. Diri pa lang ganin humats mo sa Ginoo. Yung itubang sa Ginoo, di ka deny. Di ka mo reason out pag yun ka. Kay Ginoo man na. Perfect man siya. Mabitayin ko sa Bible, matubang ta sa Ginoo according sa atong ipangbuhat diri sa kalibutan. Judgment seat of Christ. May judgment seat of Christ. Good human sa rapture. Pag rapture sa mga believers dito sa langit, judgment seat of Christ diri sa kalibutan, magsugod ng tribulation. 7 years tribulations. Pero ang mga believers, tuwa na sa langit, doon na judgment seat of Christ. Niya, muhatag taghusay dito sa Ginoo. Niya, sa husay sa Ginoo, di gid ka makabalibad. Diri sa atong panahon karon ay mga CCTV, di ba no? Ay mga CCTV, makita nimo kung sa mga panghitabo ni sa palibot. Pero dili ang tanan makuha sa CCTV man. Pero sa Ginoo mga kaigsoon, amo na ingon sa Bible, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Labaw pa na sa CCTV. Di ba? Beholding the evil and the good. Nga na, kagamanan na Ginoo. Mauna nga isip Kristohanon, hinumduman na to ang atong pinaka dako nga blessing. We are in Christ. Amen? We are in Christ. Naanata diha ni Kristo. Di ba? Kaya naman, tungod sa kaluwasan. Amen? Tungod sa kaluwasan. In Christ, we have salvation. Kaluwasan nga di mawa. Amen? In Christ, we have no condemnation. Dili na kay kondenar sa Ginoo.
In Christ, we have eternal security. We have justification. We have heavenly blessings. In Christ, we have no confidence in the flesh. So, walk in the Spirit. I hope tonight, kining mga mga butang atong istoryahan, ma-reminded ta kung unsa kanindot ang kinabuhi nga naay Ginoo. Unsa kanindot ang kinabuhi nga na ang guidance Ginoo. Hinaot pangin responsible ta sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Thank you so much, Lord God, for giving us the opportunity, Lord, nga makatuon mi sa imong mga pulong. Hinaot, Lord, nga dili kami malimot ni ini kun dili amo kining tagaan og importansya Ginoo as believers. Salamat, Lord, sa assurance nga imong gihatag kanamo. Nga nagaingon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. We have a new life. We have a new vision, new attitude, or new behavior because of Jesus Christ. Lord God, help us sa pagsunod, makasunod kami sa imuhang kapabuton Ginoo sa among pagkinabuhi every day. Every day sa among kinabuhi, Lord. Hinaot, Lord, nga na ang imuhang guidance, na Lord ang imuhang direction sa among kinabuhi. Kung bani ang mga katawhan nimo, salamat, Lord, sa matag usa nga naa karong kagabihon. Thank you, God, for their faithfulness sa pag-serve diha kanimo. Bisan naman, Lord, among gi-appeal sa prayer ang anak ni Pastor Ondi, si Zechariah Ondi, Lord, nga ikaw hikap gayud sa iyang lawas karon. Ihatag kaniya ang physical healing. Lord, nga among gi-claim nga ikaw ang among gitawag nga the great physicians, O God. Thank you so much, Lord, sa imong saad that you will never leave us nor forsake us. Be with us, O God, as we go on, as we gather our prayer requests tonight. Be glorify your name in Jesus' name. Amen.